things Do you have anything on you that I need to know about right now? No. Church. I'm in church. Church of Christ. Christ that I know is going to send an arrow straight to hell. No. Yeah. A few moments later. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka kasi kabunok ko lang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin natin ang Tito Kapitulo 1, versikulo 7. Ganito po ang sabi. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Napakaliwanag po, dapat yung tagapangasiwa ng iglesia, wala pong kapintasan ayon sa Biblia. Hindi po kagaya ni Glennon Payabyab, isang ministro ni Manalo na nahaharap ngayon sa isang kaso, mga kabatid. At alam naman po natin na base sa balita, nung nakaraang linggo ay inaresto po siya ng New York City Police Department, mga kababayan, dahil sa di umano'y pakikipag-eyeball daw sa isang dalagita na 12 years old, mga kabatid. At yung eksenang yan, balikan nga natin yon. Wait, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been named protection a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Hey, Glenn, do you have anything on you that I need to know about? Do you have anything on you that I need to know about right now? No. Church. I'm in church. Church of Christ. Christ that I know is going to send an arrow straight to hell. No. Yeah. You don't know what's going on, huh? He's here from outside with the car park. Back gate. You see the car's parked. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. See me? My name is Pete McKelly. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit, and you're a predator. Where the trucks are parked on, look, across the parking lot. Ayan, so yan palang nangyari nung nakaraang Huwebes.
April 3, mga kapatid. At napatunayan na po natin na itong si Glennon Payabyab ay ministro ni Manalo at binati pa nga niya si Angelo Manalo, mga kapatid. O eto, panoorin natin ulit. From the District of New York, Happy birthday po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Ayan, so klarong-klaro talaga, no? So talagang miyembro siya ni Manalo. At nalaman po natin nung nakaraang episode na hinuli po siya dahil sa kaso na isinampa sa kanya, mga kapatid. Ano? O eto, ipakita natin sa inyo itong kaso na kanyang haharapin mula po sa database ng New York State Unified Court System. Nakita niyo po sa screen yung kaso na haharapin niya sa Richmond Criminal Court. Nakita niyo po sa screen yung summons at yung case number. Ayan, itong CR-00236-0-25RI. Ayan, nakita niyo po sa screen, mga kapatid. Ano? Siya po yung defendant, mga kapatid. At ang nasabing insidente ay nangyari po yan noong March 31, 2025. Lunes po yan. At inaresto po siya Huwebes, April 3, 2025, mga kapatid. Dito po sa nasabing kaso na ito. At inaresto po siya ng New York City Police Department, mga kababayan. At alam naman po natin nung nakaraang episode na after 24 hours ay nakalaya po siya. Pero meron pong binabanggit kasi yung kapatid niya, yung nagpapakilalang kapatid niya na si Rhea, mga kapatid. Kasi may gusto siyang ilinaw daw tungkol po sa kaso ni Glennon Payabyab. O ito, panoorin natin. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. O yan so sabi niya, stop spreading lies daw. Aba, grabe naman itong kapatid niya. Ayon kay Rhea na ito, na-release na daw si Glennon Payabyab dahil wala siyang kasalanan at walang concrete evidence laban sa kanya. Aba, grabe naman. Tanong, totoo ba itong kanyang sinasabi? Susuriin nga natin. Balikan natin yung ating ipinakita sa inyo, yung database ng New York State Unified Court System na nakikita nyo sa screen. Tingnan natin kung talaga nga bang siya po ay pinalaya dahil wala siyang kasalanan. O sige nga, tingnan nga natin. Ayon po dito, ang susunod pong appearance ni Glennon Payabyab ay sa darating pang June 3, 2025, alas 9 ng umaga. Lumalabas, hindi pa po tapos ang kaso, mga kapatid. Ngunit, bakit po siya napalaya? Ayon po sa release status, nakikita nyo po sa screen, siya pala ay nagbigay ng not guilty plea at nagpiyansa pa. Ayan, klarong-klaro po, nakalagay po dito, mga kapatid. Siya pala ay na-arraign, ibig sabihin, siya ay nakapagpiyansa, mga kababayan. Klarong-klaro po yan, ano? So yan po ang ating ebidensya talaga na nagpapatunay na mali, kasinungalingan po itong sinasabi ng nagpapakilalang kapatid di umano ni Glennon Payabyab, mga kababayan. Naku, grabe talaga. Ibig sabihin, mula po sa ating mga nakita, nagpiyansa pala itong si Glennon Payabyab, kaya nakalaya kaagad, ngunit hindi pa po tapos ang kanyang kaso, mga kapatid. Ibig sabihin pala nito, hindi pa napatunayan kung inosente nga o may kasalanan talaga si Glennon Payabyab.
dahil hindi pa po tapos ang paglilitis sa kanyang kaso, mga kababayan. Sa June 3, 2025 pa yung susunod na appearance ni Glennon Payabyab sa korte, mga kapatid. At ipinagtatanggol pa siya ng mga miyembro ni Manalo, katulad ni Lay Flores na nag-upload ng nasabing video din na ito. Nako, grabe talaga, nagtatanggol pa kayo. Kaya itong sinasabi po ng kapatid daw ni Glennon Payabyab. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Kasinungalingan po yan, kaibigan. Sorry po pero wag na po tayong makigatong at magsinungaling. Busted! Yan! Nako Ikaw ata yung nagpapakalat ng fake news. Ano? Grabe talaga. Tandaan natin. Ang Panginoon po, ayaw niya po ng mga kasinungalingan ayon sa Biblia. Kaya wag na po sana tayong magsinungaling. Ngayon, ito naman ang susunod nating tatalakayin, mga kapatid. Tatalakayin naman natin. Ito pong post ng nanay ng biktima na si Liza Vetland, mga kababayan, sa kanyang Facebook account. Ito po, ipapakita ko po sa inyo ang kanyang naging post noong linggo, April 6, 2025. Ibig sabihin, sa araw na ito, nakalaya po ng pansamantala itong si Glennon Payabyab, mga kapatid. O sige, ano po ba ang kanyang post? Babasahin po natin sa inyo, pero yung gagawin natin, ililiwat ko na po sa Tagalog. Ganito po ang kanyang sabi. Ang lalaking ito na nahuli Huwebes ng gabi at inaresto ay pinalaya ng wala pang 24 oras. Siya ay si Glennon Salvador Payabyab. Nakatira siya sa kabilang block mula sa bahay ko. Siya ay isang church minister. Palagi siyang may kasamang mga bata. Alam niya kung saan nakatira ang anak ko at siya ay may larawan ng anak ko. Alam niya kung saan ang anak ko nag-aaral. May order of protection kami. Pero paano yan makakatulong kung siya ay nakatira na ang layo ay may 2 minuto lamang kung lakarin? Bawal siya lumapit sa school ng anak ko. Pero paano mangyayari ito kung sa kabilang kalye lang siya nakatira? Sa kasalukuyan, nakaupo ako sa aking sofa at may 100 steps ang layo niya sa akin. Sa ngayon, ang aking anak na babae ay nasa kama niya. At ang pagitan ng anak ko at ni Glennon ay may 100 hakbang ang layo. Walang tumulong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Bakit ang aking anak na babae ay kailangan pang makaramdam ng hindi komportable habang siya ay maglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng klase? Bakit kailangang tignan ng aking anak na babae ang kanyang balikat bawat 2 segundo upang makita kung baka nasa paligid si Glennon? Kapag may kukunin akong sulat, baka nandyan siya sa kanto. Kapag pupunta ako sa tindahan ay nangangamba ako, baka titignan niya ang aking anak na babae na nag-iisa sa aming bahay. Naiintindihan ko na ginagawa ng New York Police Department ang lahat ng magagawa nila at naging mahusay sila. Ngunit ano ang magagawa ko sa sitwasyon namin ngayon? Sinong nakakaalam ng legalidad nito na makakatulong sa akin? Paki-DM ako. O, yan ang kanyang post, mga kapatid, ni Liza Vetland sa kanyang Facebook account. Ayan At yung nasabing post ay may kaakibat na larawan ni Glennon Payabyab. Ayan So, grabe yung hinain ng nanay ng biktima, mga kapatid. Kaya tuloy lang po ang ating pagmamatsyag dito po sa Factbusters PH sa mga developments sa nasabing kasong ito, mga kapatid. At ihahatid namin sa inyo ang mga latest update tungkol dito, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel,
Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters! Nako, grabe naman itong iskandalong ito, mga kapatid. Nako, grabe talaga. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!